Jesus. Sino pong mag-agree kapag sinabi natin na ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord. Basahin ko po sa Psalm 118, starting verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Sinong nagre-rejoice? Amen. And be glad in it. Please, Lord, please save us. Please, Lord, please give us success. Sino dito humihingi kay Lord ng katagumpayan? Thank you, Lord. Bless the one who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. Amen. The Lord is God shining upon us. Take the sacrifice and bind it with cords on the altar. You are our God and we will praise you. You are our God and we will exalt you. Hallelujah. Give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever. Sige po, palapakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa araw na ito. Lord, today is your day. We will rejoice and we will be glad and we will be joyful and we will celebrate your goodness, God. Hallelujah. Jesus. Come on, church. Let's clap our hands for God. Thank you, Lord. And be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Whoa! Lift up your voices. Whoa. This is the day you made, and your mercies are new. Your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. Sound it has to be made. Oh Lord, hallelujah. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, so my heart will sing. Our hearts will sing, Lord, that you are good. And with everything I will praise, whoa, whoa. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh Lord, come on. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, so my heart will sing. You are good, Lord. And with everything, we will praise you. I will praise, whoa. Who's ready for this declaration? Hallelujah. Come on, clap our hands for God. Hallelujah. This is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever
whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Whoa, whoa. You are good, and with everything I will praise, so my heart will sing. You are good, and with everything I will praise, so my heart will sing. Hallelujah. You are good, and with everything I will praise, whoa, whoa, whoa. Hallelujah. Lord, we will give you praise. Whatever comes our way, God, Lord, we will give it to you. And we will taste and see your goodness, God. Hallelujah. Lord, you are faithful. You are true to your word and promises. And Lord, we can be confident, God, that in this place, your presence will minister to us. We will taste and see how good you are, Lord. Hallelujah. Oh, taste and see that the Lord is good. Hallelujah. And see that the Lord is good to me. You have turned my mourning into dancing, put off my rocks and clothed me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. Oh, taste and see. Oh, taste and see. Hallelujah, Lord. Open up the heavens today. Let your children taste and see your presence, Lord. Hallelujah. You've turned my mourning into dancing, put off my rocks and clothed me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Hallelujah. Come on, church. Ask for more. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste, come on, and see that the Lord is good to me. You've turned my mourning into dancing, put on my rocks and clothed me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. Minsan pa. Oh, taste. Come on, church. Stir up in us a well of praise. Hallelujah. And see that the Lord is good to me. You turn my mourning into dancing. Thank you, Lord. Clothe me with gladness, and I will rise and I will praise you. I'll sing and not be silent. Oh
I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance before you. I will shout it, I will shout it. I will live only for you. I will lift these hands up to you. I will dance before you. I will shout it, I will shout it. I will live only for you. Come on, lift up your hands for God. Jesus, I will dance before you. I will shout it, I will shout it. I will live only for you. For you lang, Panginoon. I will dance before you. I will shout it, I will shout it. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Lord, my God, I will give thanks to you. Lord, we give thanks to you, Lord. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Oh Lord. Come on, church. Give thanks to the Lord. Oh Lord, I will give thanks to you. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Lift up your voices. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. We give thanks to you, Lord. We give thanks to you for all that you have done, for all of your faithfulness, God, and for everything and every promises you will surely fulfill in our lives, Lord. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God our Father. Come on, church. Confess the greatness of the Lord. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever
faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Yes, Lord. Morning by morning, everything is new. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Once more. Pardon for sin and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Come on. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. Thank you, Lord. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. You are so faithful, Lord, unto each one of us. And your faithfulness overwhelms us, Lord, and it makes us sing of how good you are. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your
as a father. I've known you as a friend. And I believe in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, all our life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after us. Your goodness is Jesus, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Hallelujah. And all my life you have been so good, Jesus. every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. We will sing of your goodness, God, with all our lives. And all my life you Have been faithful. And all my life you have been so. There could be difficulties, there could be challenges on our way, God, but it will never change the fact that you are so good. That you will be faithful to us, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Once more, with all our hearts. All my life you have been faithful. Come on, church, lift up your voices to God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
of God. Hallelujah. Come on, church. Lift up our praises to God. Lord, hallelujah. God, we honor you, Lord. We honor your goodness. We honor your faithfulness, God. And Lord, we declare, God, that more of you, let there be more of you, God, more than just the things or the blessings, God. Lord, we want to have you, Lord. We want to experience more of you, God, and receive more of your anointing, God. Lord, salamat po sa araw na ito. God, we just want to magnify, God, how great you are, how faithful you are, God. And kung ano man yung mga bagay sa amin, Lord, that is more of a selfish desire, God, Lord, we are casting it down and we are allowing you, Lord, to have your way today, God. Holy Spirit, punuin mo pa kami sa araw na ito. Lord, yung pagsasabi namin ng goodness mo, I pray, God, and we declare, God, that it will not be just a declaration or words coming out of our mouth. Kundi, Lord, it is something that is manifest and will continue to manifest in our lives, God. Marami pong salamat, Panginoon. All the glory is yours sa lugar na ito, sa church na ito. Tinataas ka namin, Panginoon. Come on. Kung sino man na nagtataas sa Panginoon, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory is yours. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Who's ready for the word? Hallelujah. Yan. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 19. Luke chapter 19. Basahin po natin. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan, papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon ng pangalan ay Zacchaeus. Sabi mo nga, Zacchaeus. Sabi mo sa katabi mo, si Zacchaeus, kilala mo ba? So si Zacchaeus ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Verse 3, gusto niya makita kung sino talaga si Jesus. Okay? Tanungin mo nga yung katabi mo, gusto mo ba makita si Jesus? Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya, basahin po natin. Upang, verse 5. Verse 7. Grabe. Verse 8. At verse 9. Hallelujah. Tayo po'y manalangin namin, Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito. Ang salita mo pong banal, ang magpabanal na aming mga puso. Maintindihan po namin ang mensahe, Panginoon, ng kaligtasan at ang ninanais niyo po, Panginoon, na maranasan ka namin. Ito po yung bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa iyo pong papuri sa araw na ito, ang aming mga puso ay nananatili at mananatili sa presensya mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So bago po dumating si Jesus dito sa encounter niya kay Zacchaeus, meron po siyang na-encounter din na malapit sa Jericho. Ito ay sino ba yung bulag na na-encounter niya before makarating dito sa ano? Si Bartimeo. Sabi mo nga, Bartimeo. So doon sa bukana ng Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo doon na nagpapalimos. Okay?
nang marinig niya sa maraming tao na daraan si Jesus, sumigaw siya, anak ni David. Okay? So kahit bulag tong si Jericho, ay si Bartimaeus. Kahit bulag itong si Bartimaeus, siya ay may naririnig na tungkol kay Jesus. Okay? Marami po sa paligid natin, mga bulag, at may naririnig na tungkol kay Jesus. Yun nga lang, ay busy ang maraming tao sa mundo at walang naghahatid ng mabuting balita. At dumating sa punto na tinanong siya ng Panginoon na, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sa verse 40 ng Luke 18. Ang sabi ni Zacchaeus, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Okay? So maaari itong si Zacchaeus no, ay may paningin nung isinilang, yun nga lang, nagkaroon siguro ng problema sa health. At gusto niya manumbalik yung kanyang paningin at sinabi ng Panginoon, mangyari ang ibig mo, pinagaling ka ng iyong pananalig. At pagkatapos, sa verse 19, pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. At nandun nga niya na-encounter Zacchaeus. Okay? Ito mong si Zacchaeus ay isang Jew. Sabi mo nga, Jew. So si Zacchaeus ay isang Jew at siya po ay nagtatrabaho faithfully. Sabi mo, faithfully. Sa Rome. Ang trabaho niya ay maningil ng buwis. At dahil sa kanya mga ginagawa ay nagalit sa kanya yung kapwa mga Jew niya, kaya ang tawag sa kanya ay taksil. Tawag sa kanya ay traidor. Kasi nga, siya ay Hudyo, tapos ang ginagawa pa niya, itong mga kapwa niya Jew, ay sinisingilan niya ng doble-doble at higit pa sa dapat na masingil na tax. Ang tax collector po ay kahalintulad po sa panahon natin na... Okay. Ito po mga tax collector sa panahon po natin ay naihahalintulad sa mga tawag doon, sa mga nagtatrabaho sa sa mga club. Okay. Na ito talaga isang klase ng trabaho na ayaw ng mga tao noon na lalo na ng kapwa nila Jew. Kaya gigil na gigil itong mga tao. Kaya doon sa isang verse na nakita natin sa verse 7, na makita ng mga tao na naroon siya tumuloy sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Okay? Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Okay? So, paano po ba natin, ang pag-usapan po natin ay a faithful God we have. So, ways to encounter the Lord, ways to encounter God, ito yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. So, paano ba natin may encounter ang Panginoon? Sa verse 3, gusto niyang makita si Jesus at kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at maraming tao, hindi nga niya ito magawa. Okay? Walang magbigay sa kanya ng way. Walang magbigay sa kanya ng opportunity na makita si Jesus. Kaya verse 4, patakbo siyang nagpaunat o makita isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Paano nalaman ni Zacchaeus na dadaan si Jesus doon? Ang galing lang, no? Bakit may nauna ng tumayo na sikomoro sa lugar na yon? Alam ng Lord na darating ang time, may akyat dito si Zacchaeus. Tanim tayo ng sikomoro. Okay? Ang sikomoro po ay hindi po napakataas na puno. Ito po, siguro hanggang dito lang sa kisame natin. Yung kanyang pinaka-maximum na paglago. At ito po ay madaling akyatin. At ito yung ginawa ni Zacchaeus. Okay? Para makita si Jesus. So, unang bagay po, para ma-encounter natin si God, dapat mag-stand out ka sa crowd. Okay? Sabi mo, stand out.
Ano ba yung stand out? Dapat nakikita ka. Okay? Dapat ikaw mismo yung uhaw na makita at makilala ang Panginoon. Mag-stand out ka sa crowd. Ano ba yung mga crowd natin? Okay? Ano ba yung mga crowd natin na pumopollute sa puso natin, sa isip natin? Kailangan mag-stand out tayo sa crowd ng buhay natin para makita at maranasan natin ang Panginoon. Si Zaccheo po, sa kabila ng kanyang kaliitan at sa dami ng mga tao na mga nakaharang sa kanya, gumawa siya ng way, nag-stand out siya. Hindi pwede na ganito lang. Gusto ko makilala yung Jesus na sinasabi at naririnig ko. Sinasabi nilang Jesus, at ito pa nga, bago siya dumating dito, may pinagaling siya sa isang lugar. So gusto ko yung makilala at makita. So kailangan, kung gusto mong makilala ang Panginoon at maranasan ang Panginoon, mag-stand out ka. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ito yung time mo. Okay? So gusto niyo makita si Jesus, kaya patakbo siya nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Napakarami pong ways. Sabi mo nga, ways. Napakarami pong ways ang Panginoon na ginagawa niya na maabot tayo ng gospel. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, at doon naabot ka. Okay, so kailangan natin mag-stand out sa crowd para tayo pong lahat ay makaranas sa Panginoon. Yung mga tao po na nandito na sumusunod sa Panginoong Jesus ay sumusunod lang. Pero wala nag-stand out. Okay? Walang kakaiba, walang may passion. Hindi ko sinasabing may walang passion yung iba, pero parang kailangan merong isang kakaiba na gustong makilala ng lubusan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Okay? Kailangan nag-stand out tayo. Okay? Bawa dito sa church, sa praise and worship natin, nahihiya ka pa ba magtaas ng kamay? Nahihiya ka bang ilabas ang emosyon mo sa Panginoon? Diba? Doon sa kinakanta kanina, Great is Thy Faithfulness. Napakaganda nung sinasabi ng mga lyrics. Paano yun nangungusap sa akin? Ay, nahiya ako sa katabi ko. Sa bahay na lang ako iiyak, i-review ko na lang yung lyrics. Diba? Ay, sa bahay na lang ako mag-stand out kasi baka sabihin ng mga tao sa paligid ko, ganito, ganyan, ganyan. So, kailangan, wala tayong mga ganong reservations na tayo po ay nagiging aloof. Especially about worship. Okay? Kung mag-worship ka, mag-worship ka. Okay? Kaya sa 2 Samuel, nakalagay po doon, at kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Okay? Nakita kasi ni Michal. Si David, si Michal po ay anak ni King Saul, si Michal ay asawa ni David, at nakita niya yung hari na parang wala sa sarili. Okay? Bakit ganun ang hari? Nagsasayaw na halos hubad na. Si King David po ay king at siya po ay nakasuot ng suot ng high priest nung time na yon. At sabi niya na nung matapos yung celebration, kaya ka naman, king ka. Tapos ganun-ganun ka sa daan. Di ka na nahiya sa mga aliping babae. Kaya sabi ni David, kahit nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin. Diba? So nag-stand out siya sa crowd at wala siyang pake. At dahil sa pinuna siya nung asawa niya, si Michal ay hindi nagkaanak hanggang mamatay. Okay? Iyon yung naging curse nung pagkakapunan niya kay David. So tayo po, stand out from the crowd. Paano po yung mangyayari? Romans 12. Kabisado na yan ang katabi mo at paborito ito ni Kuya Simon. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Okay? Basahin nga po natin, verse 2. Para
Okay? So malinaw po dyan na sinasabi sa Romans 12 verse 2 na huwag nating tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Okay? Ano ba pag-uugali ng mga taga Inglaterra? Oh, hindi yun. Paligid mo na muna. Okay? Ano ba pag-uugali ng mga Americans? Parang gusto ko ng ganon. Hindi. Sa paligid mo muna. Okay? So huwag nating tularan ng mga tao, mga pag-uugali ng mga tao sa paligid natin, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Okay? So, kailangan magkaroon muna ng transformation ng ating mga isip para mabatid natin, malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, pag nagkaroon ng transition ng ating mind, doon pa lang natin makikita ang gusto ng Panginoon. Okay? So, kailangan mag-stand out ka sa mundong ito. Baguhin mo yung klase ng pag-iisip natin. Kailangan magkaroon ka na ng changes. Okay? May dalawang klase ng animal na, or sabihin natin insect, na nagkakaroon ng changes. Yung snake at saka yung ano ba yung naging butterfly? Caterpillar. Okay? Ang snake, pag nagpalit siya, balat lang ang napapalitan, ahas pa rin. Okay, pero yung caterpillar, pag dumaan siya sa proseso ng pagbabago, nagiging isang paru-paro, isang butterfly. Okay? Sabi doon sa Book of Ants, Book of Ants. Sabi doon sa ants na palabas. Naging ano siya, naging paru-paro siya. Pero yung caterpillar, nagkaroon ng pakpak na maliit sa likod. At sabi niya, I'm a beautiful butterfly. Ay, doon niyo ba napanood? Sorry guys. Okay. So, huwag niyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Alin tayo doon sa halimbawa? Ako ba yung ahas na nagpapalit lang ng balat pero ahas pa rin? O ako yung dating caterpillar na ngayon ay maganda ng paru-paro? Ay, pastor, yun na lang po ako sa ahas kasi mas matagal ang buhay ng ahas. Yung paru-paro po kasi 24 hours lang po yun. So, kailangan natin magbago ng isip para mabatid natin ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Okay? Mindset. Baguhin natin yung mindset natin. Kailangan mag-stand out sa crowd yan ng mga alalahanin, mga problema, mga kung ano-anong mga nararamdaman natin. Mag-stand out yung heart natin sa mind. Di ba? Ganito na lang ba buhay namin? Kailangan mag-stand out yan. Baguhin natin ang pag-iisip. May pag-asa pa ako. Ganito na lang ba yung sitwasyon namin? Kailangan mag-stand out sa sitwasyon para baguhin ka ng Panginoon. Okay? Kaya ng umaga, may pinagpipray akong tao. Sabi ko, Panginoon, padaanin mo siya sa Damasco para pag nabulag siya, pupuntahan ko siya. Okay? Sabi ko, Lord, yun ang prayer ko. Padaanin mo siya sa Damasco at pag nabulag siya, pupuntahan ko siya. Pero wag naman severe, Lord. Kasi kailangan ka ng taong ito eh. Kailangan ka niyang makilala at kailangan ka niyang ma-encounter. Okay? So, pinagpipray ko tong tao, lalaki po ito. Kaninang umaga pinagpipray ko siya kasi hindi ko nagugustuhan yung kanyang mga style. At nakikita ko yung sarili ko sa buhay ng kanyang mga anak na kailangan ma-encounter ng taong ito si God para mabago yung kanyang buhay. Okay? So, wag na nating tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito, kundi hayaan natin baguhin tayo ng Diyos. Okay? Sabi mo sa katabi mo, payagan mo na. Okay? Payagan mo na baguhin ka ng Panginoon. Kailangan mag-stand out ka sa crowd. Kawikaan 29 verse 25. Basahin po natin. Okay. Sa English, mas maganda. Pero tingnan natin dito, no? Kung palagi tayo natatakot na sumubok, wala po mangyayari sa atin. Pero kung magtitiwala tayo sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, safe ka. Okay? Safe ka. Ligtas ka. Si Zacchaeus nag-stand out.
at nakita at naranasan niya ang Panginoon. Verse 2, number 2. Ito po yung pangalawang punto natin. Ways to encounter God. Pangalawang bagay, understand your need for God. Okay? Kailangan maintindihan natin na tayo po ay may pangangailangan sa Diyos. Okay? Sabi mo pangangailangan. Sa verse 5, pagdating ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad dahil kailangan ko tumuloy sa bahay mo. Okay? Sa verse 6, kaya nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at masayang tinanggap ang Panginoon. So si Zacchaeus ay mayaman. Sabi mo nga mayaman. Kung mayaman at sa mayaman, mayaman po si Zacchaeus. Okay? Sobrang yaman ng taong ito. Pero naintindihan niya at naunawaan niya yung pangailangan niya sa Diyos. Okay? Mayaman man tayo o hindi, kailangan po natin ang Panginoon. Maunawaan natin na kailangan natin si Lord. Stable o hindi ang buhay, unawain natin na kailangan ko ang Panginoon. Payapa o hindi ang buhay, unawain ko na kailangan ko ang Panginoon. Okay? Sa para ma-encounter natin si God, unawain mo na kailangan mo ang Diyos. Sino rito ang hindi nangangailangan sa Panginoon? Pataas nga po ng kamay. Pipicture kayo sa langit. 1, 2, 3. Okay. Okay. So lahat po tayo, kailangan natin ng Panginoon. So kailangan mo lang maintindihan sa buhay mo na hindi pwedeng wala ang Diyos sa sirkulasyon ng buhay mo. Hindi pwedeng wala. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi. Okay, so si Zacchaeus na napakayaman, umakyat ng Sycamore at nakita siya ni Jesus at tumingala si Jesus, Zacchaeus, baba ka, punta ka sa bahay mo ngayon, doon ako kakain ng hapunan. Okay? Kaya nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at masayang tinanggap si Jesus. Kaya ba nating magpakababa sa Panginoon at sabihin na, Lord, kailangan kita. Kung paano hindi ko alam, basta't kailangan kita. Magpakailan pa man. Kanta ba yun? Kanta. Okay. So nagmamadaling bumaba si Zacchaeus. Ang isang dignitary po nung panahon na yun ay nakakahiya po sa kanila na umakyat ng puno o magmadaling tumakbo kasi kailangan nilang itaas yung kanilang suot at ma-expose yung kanilang mga tuhod. Kahihiyan po iyon. Pero ginawa ni Zacchaeus. Okay? Isang dignitary, mayaman, kato, ganyan-ganyan. Pero naunawaan niya na kailangan niya ang Panginoon. Okay? Hindi po tayo pwede magmalaki sa Lord sa mundong ito. Sabihin na natin meron kang pera sa bangko o meron kang kampante naman ang lahat at sinasabi natin na ayos naman kami, Lord. Punta ka na lang muna sa iba. Tulungan mo po sila. Kaawa ng buhay nila. Para nakakatakot yung ganong klase ng prayer. Okay? So tayo po, kagaya ni Zacchaeus, nagmamadaling bomba at masayang tinanggap si Jesus. Okay? Masayang tinanggap si Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, maunawaan mo na kailangan mo araw-araw ang Diyos. Okay? Kailangan po natin si God araw-araw. Ako nga po, umiidad sa pagdadrive eh. Meron akong fear, pero hindi ko pinapayagan yung fear na yon. Lagi kong panalangin, Lord, makakaalis kami at makakabalik ng payapa at maayos. Okay? Lalo na pag magkakasama kami. Tanay team, or kami ni Ate Mea, ni Pastora, o kami na Lorin. Laging may prayer. Kasi kailangan natin si Lord. Hindi pwedeng hindi. Okay? Kailangan natin ng Panginoon kasi hindi pwedeng hindi. Matthew 5 verse 3 nakalagay po dyan. Basahin po natin. Mapalad ang taong... Sorry.
Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Ano yung sinasabi diyan? Nagkulang sila sa Diyos? Inaamin nilang kulang sila kung wala ang Diyos. Okay? Blessed are the poor, for they will see God. Okay? Sa kanila ang paghahari ng Panginoon. Huwag naman maging literal na kailangan mo munang maghirap para masabi mo na kailangan mo si God at pagharian ka ng Panginoon. Mayroong simbahan na nagtuturo, kailangan mo totally maging mahirap para kaawaan ka ng Diyos. Ganun ba si God? Hindi po. Hindi po ganun si Lord. Okay? Ang sinasabi po dyan ay maunawaan mo na kailangan mo ang Diyos para pagharian ka ng Panginoon. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Psalm 34, verse 18. Malapit ang Panginoon sa mga bagbag na puso. Okay? Basahin po natin, malapit. At? Hallelujah. So, kailangan ko pala maraming bag para malapit ako sa Panginoon. Paano yun? Huwag mo magawin literal yan. Kailangan ko pala maraming bag, Lord. Okay. Ito po yung mga durog na puso. Broken heart. Okay. Mga puso na sinira ng sitwasyon pero nagtitiwala sa Panginoon, may pag-asa. Okay? Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang nawawalan ng pag-asa. Hindi makita ang pangalan ni Kuya Tony kasi ang naging pangalan pala ay Jordan. Jordan Antonio. Di ba? So kasama pala sa pagpapalain. Okay? Yun nga lang, nabaliktad. Kahit baliktad rin ng kaaway ang sitwasyon, sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Okay? Kahit na anong mangyari, pag naunawaan mo na kailangan mo si God, ano man ang gawin ng mundo, pagpapalain ka ng Panginoon. Kung sa Diyos ka umaasa. Kaya sabi mo sa katabi mo, buti na lang sa Lord tayo umaasa. Okay. Pangatlong bagay po, sa verse 7, na makita ng mga tao roon na siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila. Sino yung mga nagbubulong-bulungan? Yung mga sumusunod kay Jesus. Okay? Yung mga sumusunod pero hindi naman talaga sumusunod. Masabi lang na nag-church. Okay? Nang makita ng mga tao roon na siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan sila, tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Akala ko pa naman, ito ay Diyos. Bakit wala siyang discernment? Buti pa ako may discernment. Buti pa ako alam ko na makasalanan yan. Alam niyo kung habang busy ang mundo sa pag-judge sa iyo, si Lord, willing siya na i-bless ka. Okay. Habang ginajudge ka ng sitwasyon, habang ginajudge ka ng mundong ito, tuloy mo lang. Okay? Tuloy mo lang. Ituloy mo lang yung pagsunod mo sa Panginoon. Okay? Pangatlong bagay, recognize Him along the way. Kilalanin mo ang Panginoon habang ikaw ay nagpapatuloy. Okay? Yes po, maraming sasabihin sa iyo ang mga tao sa paligid mo. Balita ko, nagbabago ka na. Balita ko ay papakanta tayo ng El Bimbo rito. Balita ko ay nagsisimba ka na doon sa church na yon. Bakit ayaw mo nang sumama sa amin? Balita ko ay ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mo ayusin. Alam mo ba, kinukuha ng Diyos lahat na nagbabagong buhay? Diba? Kasi sabi sa kanta, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Yung mababait daw, kinukuha agad ng Panginoon. Hindi po totoo yun.
Okay? Kasi pag ganun ang gagawin ng Panginoon, ay di nawala na ng asin at ilaw ang mundo. Okay? So recognize Him along the way. Kahit na ano mangyari, tayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Huwag nating intindihin yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Naalala ko dati, kami pa lang ni Pastora Mean sa church noon, mga barkada ko, habang nagpipreach ako. Kasi nandito yung pinto, maliit lang yung church noon. Na inupahan, nandito yung pinto. Naririnig ko may tumatalbog na bola. Tapos lahat sila nakatapat sa pinto, tinatawag ako. Ginaganon nila ako. Tapos nadidistract na ako noon. Kasi yung Sunday, matik yan, magbabasketball kami. Dadayo kami ng basketball. So, nandun lahat ng barkada ko, tapos ako nakabarong, ako naka-slacks. Tapos sila naka-short, mga sira-siraan namin magbabasketball. Tapos di ko sila tinitingnan. Tapos mayroon pa sila yung palatak. Yung pa. Tatawa sila. Ganun ba kayo doon? Yung parang mga ewan pala yung mga ganun. No? Kasi hindi ko yung pinapansin. Tapos pag nakita kami ng weekdays, huwag nyo naman tatawagin. Alam nyo naman na nasa church ako. Ganyan-ganyan. Sinuloko pa ako ganyan-ganyan. Dapat kasi sumama ka na lang sa amin. Ganyan-ganyan. Pero ginawa ko, nagpatuloy. Di ba? Nagpatuloy. Okay? Isaiah 55 verse 6 nakalagay po dyan. Basahin po natin. Hallelujah. So lumapit kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Okay? Guys, darating ang time, kahit tumawag tayo sa Panginoon, wala tayong marireceive na sagot. Darating po yung araw na yon. Okay? Pero habang naririnig mo ang salita ng Panginoon, habang naririnig mo si God, lumapit tayo sa Diyos. Okay? Lumapit tayo sa Panginoon. Kailangan po natin si Lord. Okay? Hindi tayo katulad sa ibang bansa na nagsisermon yung pastor tapos papasok yung mga masusamang loob, pagtatatagayin yung mga tao, sisirain, susunugin ng church. Hindi po ganun sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Okay? So lumapit tayo sa Panginoon, kilalanin mo siya, habang ikaw ay lumalagong patuloy, kasi habang nariyan ng Panginoon, tutulungan ka niya. Okay? Tutulungan ka niya. Napakarami pong imposible sa buhay natin na nagiging posible every time we ask the Lord. Okay? Meron nga po pag-aaral ngayon sa science Meron po pag-aaral ngayon sa science. Sabi mo nga science. Ang science po ngayon, talagang inuunawa na nila ang Bible. Okay? Nagkaroon ng pag-aaral na in-scan yung brain ng isang taong mapanalanginin at in-scan yung brain ng taong hindi nagpipray, yung taong mapanalanginin, nare-rewire yung brain niya. Yung taong hindi nagpipray, buhol-buhol yung kanyang mga brain cells. Pero yung tao nagpipray, na-rewire yung brain niya. Pinakita to, pinag-aaralan ng science. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan pala yun. Okay? So kailangan natin na nakilalanin ng Diyos habang tayo lumalago, lumapit tayo sa Panginoon. Okay? Kaya ina-encourage ko po kayo na umattend po kayo ng prayer meeting. Napaka-komportable na po ng araw at oras ng prayer meeting. Pastor, kasi sa Lord niya na lang po sabihin. Ay na po kay Pastor. Okay, so lumapit tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, pinakamalayong umaattend sa prayer meeting dito sa church ay nanggagaling pa sa Floodway, sa Antipolo, sa Manila, sa Atiwena. Kuya LD, Morong. Diba? So, kung gusto talaga natin na
na lumago at lumalim sa Panginoon, pumunta po tayo sa prayer meeting. Okay? Pumunta po tayo sa prayer meeting para tayo po ay sama-sama makapagpanalanginan. Kaya sabi mo sa katabi mo, sige na nga, pupunta ako sa prayer meeting. John 10:27, nakalagay po dyan. Basahin po natin. At, okay. So, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay? So, tayo po ay magkaroon ng paglago pagdating po sa mga, lalo na sa pananalangin, para atin po ma-distinguish yung tinig ng Panginoon at ang tinig ng kaaway. Sa totoo lang po, ang naririnig naman natin talaga araw-araw ay ang diablo eh. Tama hindi? Puro diablo. Puro ang gawa ng kaaway. Puro ang bulong ni Satanas. Iyon ang naririnig natin. Tatakot tayo. Hindi naman tayo bibigyan ng takot ng Panginoon. Nangihina tayo. Hindi naman tayo bibigyan ng ganun ng Panginoon. Diba? Nangangamba tayo, nag-aalala tayo, hindi yan galing lahat sa Panginoon. So every day, every time, ang diablo active. Mag-pray tayo. Okay? Mag-pray tayo. Diba? Set aside natin yung mga fears natin. Pastor, kasi ganito po. Pagka po kasi ganyan, ganyan po eh. Okay. Hindi na ako nakikipag-argue kasi. Pero kung bata-bata pa ang pastor niya, makikipag-argue talaga ako eh. Diba? Si Lord nga napako sa krus eh. Tapos yan lang, kasi simpleng bagay, di mo magawa ng paraan. Diba? Noon yun. Pero ngayon, hindi na ako nakikipag-argue. Kung ayaw mo, edi wag. Kung gusto mo naman, praise the Lord. Diba? So mag-set tayo ng time, kasi nga po, napaka-convenient na po ng prayer meeting. Diba? Si Ate Naris nga po, napagtagumpayan niyo yung pagpasok sa simbahan at pag-uwi kagabi. Diba? Alam niyo naman dito sa bukid, pag umulan, diba? Lalabasan ng mga feeling malalaki. Wo, wo. Pagtingin mo, kaliliit naman. Diba? So ano po tayo? Punta po tayo. Sabi mo sa katabi mo, magpi-prayer meeting ako. Sabi nga na nabasa kayo, gusto ng answered prayer, tamad namang umatay ng prayer meeting. O nga, no? Diba? Gusto pinagpipray, pero hindi naman napupunta sa prayer meeting. Pero may time para sa ibang bagay. Diba? Sabi nga ni Kuya Jay kanina, ni Sir Ray, ay maaga pala, naglalaban na sila. Diba? Para iinit na lang sa gabi. Pinaghalo eh. Diba? Pinagsama yung sabon tsaka yung ulam. Diba? So mag-set tayo ng time. Mag-alat tayo ng time. Kasi dati naman, ikaw ay nasa prayer meeting eh. Ngayon, pinupuno ka na ng pag-aalala. Dapat i-overcome mo yun. Okay? Recognize Him along the way. Habang lumalago tayo sa Panginoon, kinikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Parapakan nga po natin si Lord. Ayoko na nga. Diba? So, recognize Him along the way. Na habang ikaw ay lumalago, ang Panginoon talagang pinapakita niya sa iyo ang kanyang sarili. Diba? Ano yung pinili ni Mary? Sabi ng Panginoong Yesus, i-honor yung ginawa niya. Okay, sabi ng Panginoong Yesus, mas mainam yung pinili niya. Diba? So, piliin natin yung pinakamainam, ang maupo, at lumago sa Panginoon. Huwag tayong Sunday people lang. Kasi sa totoo lang po, kung Sunday people lang po tayo, tapos weekdays naman, wala tayong ginagawa para lumago spiritually, don't expect too much. Okay? Eh, Pastor, everyday naman po, mayroon pong sinesend sa akin ng app ng prayer. Kapag nabasa ko po, nag-pray na po ako. Let's go beyond. Okay? Let's go beyond. Ano yung maupo ka lang, kausapin mo lang si God. Diba? Ano yung at peace mo yung sarili mo at hayaang mangusap ang Panginoon sa iyo. Diba?
Kesa ang dami nating iniisip, ganito gagawin, ganitong gagawin, ganitong gagawin, ganitong gagawin. Ang dami nating naiplano, pero si Lord naman na magpapatupad yan kung perfect na yung time eh. When the time is right, di ba? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. May lumapit sa akin, Pastor, pag pray mo, ang laki nito, ganyan, ganyan. Ano po ang kalooban ng Panginoon? Mangyayari po. Diba? O bigyan ng false hope. Dali mo agad sa Panginoon. Kung ano po ang kalooban ng Panginoon, iyon po ang mangyayari. Sasama ko po yan sa prayer. Diba? Ang mundo, puro false hope eh. May namit akong pastor na kaibigan ko last week. Sabi niya sa akin, Pastor, buti nandito ka. Pastor, nung nakita ka sa picture, sumama ako. Sabi ko, kasi Pastor, ang hirap umasa sa tao eh. Naalala mo yung sabi ng isang tao sa atin, pag tinanggal ko ng sombrero, nandiyan na ang pagpapala. Natanggal na ang sombrero at naibalik. Wala naman dumating para sa mga tao na umaasa. Sabi sa akin, tama ang sinabi mo, PM. Sabi ko, di po ba? Dito po tayo sa sa maayos. At tingin ko naman po ay maayos po ito kasi may fear of the Lord po yung chairman. Tayo po ngayon ay kabahagi na ng Body of Christ. Nagpa-member na po tayo doon at every now and then merong mga meeting, merong mga updates, merong mga gawain. Sabi nga sa akin nung last meeting ng Body of Christ, Pastor, pang ilang attend mo na ito? Sabi ko, first time po. Bago ka palang pastor. Hindi po, 21 years old na po akong pastor. Ba't ngayon ka lang? Mahabang kwento po eh. Kasi una pong pasok ko po sa BCM, ay tinanong agad ako ilan ang member ko. Tatatlo lang po kami. Sinabihan ako, 150 kasi yung member ko. Parang nalula po ako eh. Sabi ko, di ako tatagal dito. So, hindi po ako umattend. Hindi po ako nagpatuloy. Ngayon po, mukhang okay naman po. Ganyan-ganyan. So nagkaroon ng kwentuhan, ganyan-ganyan. Kasama natin si Kuya Teng doon eh. Kuya Teng, Pastor Teng Duhali. Siya po yung may hawak ng church yun sa Pantok. Sabi nga sa akin ni Pastor Teng, Pastor, biblical tayong dalawa. Ikaw at ako ay isa. Sabi ko, bakit? Church, so blessed ka. Oh, blessed church ako. Oo nga, no? Sabi ko, Kuya Teng, naipasok mo pa yan sa naipasok mo pa yan sa gitna ng meeting. Kaya sabi niya, iisa lang tayong dalawa. Church, so blessed ka. Blessed church ako, di ba? Kaya nga sabi ko kay PH, Pastor, hindi naman po ako umalis ng Church so blessed. Sabi niya kay PH, ang pangalan po ng simbahan ko ay Blessed Church. Di ba? So, yeah, praise the Lord. So, nagkaroon ng ng tulong ng Panginoon. So, kaya naging kabahagi na tayo ng Body of Christ. Okay? Sabi naman sa akin ni Chairman, Pastor, ako ay may kagaanan ng puso sa iyo. Sabi ko, ako rin po. Kamukha siya ni Daddy. Kamukha ng tatay ko si Kalimutan ko nga eh. Kamukha ni Daddy yung yung chairman ng BCM ngayon. Hindi ko lang akisan eh. Tapos matangkad din, tapos pogi, ganyan-ganyan. Okay, so recognize him along the way. Kilalanin mo at lumago ka sa Panginoon araw-araw. Okay, so balik tayo. Attend po tayo ng prayer meeting. Okay. Pumunta po tayo ng prayer meeting. Guys, mag-schedule na kayo. Okay, mag-schedule na kayo. By hook or by crook, kahit sarado ang church, pupunta ako ng prayer meeting. Okay? Kasi doon po talaga kayo lalago sa pananalangin, okay, sa Panginoon, makilala nyo pa siya kasi nagiging personal po ang atake ng prayer meeting. Di ba?
Fellowship din po. Eh, pastor kasi po, kakain pa po kami. Huwag po kayong mag-alala. Nagluluto po sa church. Okay? Kayo po yung nag-aalala sa inyong pagkain. Meron po pagkain dito sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Dito po sa church, wala mang silid pero may bigas. Di ba? Magsaing lang tayo. May dala si Ate Sara na mga delata dyan galing sa kapatid niya. Wala problema. Di ba? So recognize Him along the way. Lumago tayo sa Panginoon. Di ba? Kung kayo nga po ay sasama sa harvest, abay napakasarap ng hapunan palagi ng harvest. Kung kayo sasama sa pag-harvest, nakita nyo ba yung post nila? Parang sinasadya nila pag wala kami. Di ba? Pag nakita ko yung pagkain, grabe, ang sarap ng pagkain nila, Lord. Di ba? Parang, taga-Inglaterra ako. Di ba? Kaya nga, tas kami kumakain ng tinapay, tas kape, tas tanay. Di ba? Tas ganyan-ganyan. Tas magpo-post yung harvest, ito yung kanilang hapunan. Di ba? May talong na may alamang pa. Tapos meron pang dessert na, tas, ewan ko sa inyo. Di ba? So yun o. Sama po kayo sa harvest. Sumama po kayo sa harvest. Di ba? Meron po yung hindi kayo uuwi na gutom. Sa church po natin, walang umuuwing gutom eh. Diba? Lahat busog. Kasi si Jesus ganun eh. Nagpipreach, tapos nagpapakain. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, recognize mo lang si Lord sa buhay mo. Okay? Pang-apat, ito yung panghuli para ma-encounter natin si God. Sa verse 8, sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi, ano sinabi ni Zacchaeus? Basahin po natin sa loob. So under the law of Moses po, sa Leviticus, kapag ikaw ay nagnakaw, kapag yung tao na lang, wag na ikaw. Yung tao ay nagnakaw, ang kailangan niyang ibalik ay 20% agad. Okay? Sabi mo 20%. Pero itong si Zacchaeus, 400% ang binalik niya. 4 na beses. Okay? Yung isa kalahati, kung meron ng po, naku, ibabalik ko po yung kalahati. Kung may nadaya po, kalahati. Pero kung ano man po, 4 na beses po ako magbabalik. Okay? So in-exceed niya yung nilampasan niya yung law. Nung ma-encounter niya si God, si Jesus, nakita niya yung need niya, ay, wala to. Wala tong mga bagay na meron ako kapalit na pagkakilala ko kay Jesus. Kaya sinabi ni Paul sa Philippians, punta po tayo sa next verse natin. Nakalagay po diyan. At hindi lang yan. Basahin po natin. Kung next po. Itinuturing ko. Di ba? So itong si Zacchaeus ay na ma-encounter niya si Jesus, abay sa dinami-dami ng tao doon. Bakit kilala siya ng Panginoong Yesus? Zacchaeus, baba ka, pupunta ako sa bahay mo. Doon ako magdi-dinner tonight. Masaya si Zacchaeus, nagmamadaling bumaba. So pagdating doon sa bahay, yun ang sinabi agad ni Zacchaeus na kung ibibigay ko po sa mahirap ang kalahati ng kayamanan ko, wala pang sinasabi si Jesus na, Zacchaeus, ganito kasi balita ko ay ang dahil mong niloko, dinaya. Baka pwede naman na mahiya ka naman. Walang ganun eh. Walang ganun na sinabi ang Panginoon. Pagdating nila sa loob ng bahay, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At hindi lang po yan. Kung may nadaya man po ako na sino man, 4 na beses ko po na babayaran ang kinuha ko sa kanya. So alam ni Zacchaeus yung mga
mga pagkukulang niya, pero nung nakita niya, Panginoon, na nasa loob na ng kanyang bahay, wala pang sinasabi si God, meron na siyang pagbabago. Meron na siyang ipinapalit. Okay, pang-apat na punto, para ma-encounter natin si Lord, exchange everything to know Christ more. Okay? Yung mga bagay na hindi mo kailangan sa iyong buhay, ibigay mo na yan sa Panginoon. Pastor, di ko na po kailangan yung asawa ko. Ibigay mo sa Panginoon. Okay. Pastor, di ko na po kailangan yung ganito. Lord, di ko na po kailangan yung ganito. Ibigay mo sa Panginoon. At hindi lang yan. Sabi ni Paul, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahabing sa pagkakilala kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Itinuturi ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Si Paul po ay nakakulong po dito sa lugar na to nung sinasabi niya iyon. Diba? At the end of the day, yung mga bagay na pinaghirapan, pinagyaman natin, once na nagkaroon ka ng totoong encounter kay God, magkakaroon ka ng realization bigla. Itinuturi ko dati na yaman, naging basura sa harapan ng Panginoon. Diba? Tinuturing ko dati na achievements. Ngayon, ay, Panginoon, kalahati, ibibigay sa mahihirap. Wait lang po galing po kasi sa puno Kung may dadayaman po ako, 4 na beses ko pong ibabalik. Diba? Nagkaroon ng realization sa loob at nagkaroon ng declaration ng exchange. Ang sabi ni Paul, tinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay na nakamtan ko, makamtan ko lang si Kristo. Si Paul po, kung babalikan niyo po kanyang buhay, siya po ay napakahusay. Siya po ay isang head. Okay? Kaya pag may sinabi siya sa kanyang mga crew, puntahan niyo yung church na yan. Siraan niyo, kaladkarin niyo lahat ng mga mananampalataya dyan. Pahirapan niyo para di na bumalik. Siya ang may pakana ng lahat, pati yung pagkakamatay ni Stephen. Siya ang may pakana nun. Siya kasi may hawak nung balabal ni Stephen. Okay? Pero nung siya ay papunta sa Jerusalem para sirain ang mga mananampalataya, ang mga simbahan doon, na-encounter niya si God sa Damascus. At nabulag siya at natakot siya. Ilang araw siyang di nakakita, pero dumating sa pangitain niya na dumating si Ananias at pinag-pray siya, nakakita siya. Ang sabi niya, mayroong nalaglag na parang kaliskis sa aking mga mata. At siya ay nagpatotoo. Kaya natakot pa sa kanya ang mga disciples ang mga apostol, natakot pa. Di ba yan yun? Di ba yun yung ano? Oo, yan yun. Pero may tumayo Yung binasa ni Ate Jane kanina. Si Barnabas. Guys, yun nga balita, pero nabalitaan nyo ba yung kabilang kwento? Papunta siya sa church Nadaan siya sa Damasco. Na-encounter niya ang Panginoon. Bigyan natin ng hope, ng chance itong tao na to na na-encounter si Lord. At yun nga, nagpatotoo siya sa Panginoon. Sabi niya, itinuturi kong basura ang lahat ng bagay. Makamtan ko lang si Kristo. Okay? Ano sa tingin mo yung yaman na pag tinignan ng Panginoon ay basura na lang? Na pilit mong hawakan ng maingat, na nagkukos naman yan na hindi mo makilala si God, baka pwedeng bitawan? Baka pwede na i-let go na? Baka pwede na i-set aside na? Para makamtan ko lang at makilala ko lang ang Panginoong Jesus? Baka meron tayong kailangang exchange. Diba? Baka meron kailangang alisin na sa buhay natin. Diba? Lahat mangyayari po ang change sa step of faith. Kailangan mong humakbang para kilusan tayo ng Panginoon. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan ma-encounter ko si Jesus. So, meron kang ipapalit.
Meron kang ibabalik. Meron kang isusuko. Sabi mo sa katabi mo, yung buhay mo yun. Okay? Kaya sabi ni Paul, at hindi lang yan, para sa akin lahat ng bagay, walang halaga kung ihahabing sa pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Tinuri ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Okay? Haharap tayo sa Panginoon ng tayo lang. Walang magbaback up sa atin na kahit na sino pa at kahit na ano pa. Okay? Pinakamayamang tao sa Pilipinas, wala namang nadalang yaman. Diba? Pinakakilalang tao na kilala mo, na nauna na sa atin, wala namang nadala sa Panginoon. Diba? Kaya tayo pong lahat babalik sa Panginoon eh. So, gawin mong yaman ng Panginoon. Gawin mong treasure si Lord. Okay? Para maranasan pa natin si Lord. Matthew chapter 16, sorry. Basahin po natin. Ano ba? Ayan. So, malinaw po yan, no? Anong mapapala ng tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Lahat ng bagay. Pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ang sabi ng Proverbs, no, ang tao, akala niya ang daan niya ay matuwid, pero ang Diyos pa rin sa dulo ang makakabatid ng totoong kalagayan ng kanyang puso. Okay? So tayo po, anong mapapala natin kung mapasa atin man ang lahat ng bagay sa mundo pero kapahamakan naman sa ating kaluluwa ang kapalit? Meron ka bang ibabayad para mabawi yung buhay na yan? Sabi mo sa katabi mo, wala. Wala tayong may ibabayad. Okay? Yung ginawang kondisyon sa mga tao ng mga praile nung araw, pag kayo po ay namatay, ganito lang po ang inyong babayaran at kayo po ipapanalangin ng simbahan, uti-uti kayong hahanguin sa purgatorio at kayo po ay malalagay sa langit. So pag sa ganong konteksto tayo umasa, wala kang kasiguraduhan. Okay? Kasi wala naman po purgatorio sa Bible. Hindi kayo ipagpipray ng church para umakyat sa langit. Ba, namatay ang pastor. Diretso yan sa Panginoon. Halimbawa, namatay ang isang taong wala sa Diyos. Lord, kahit papaano naman po, naging mabuti naman tong tao na to sa amin eh. Dalangin ko po, i-level up mo nga siya ng bahagya para paunti-unti makarating siya sa langit. Makita man lang kami. Wala pong ganun eh. Okay. Pag ang tao namatay nang wala ang Diyos sa kanyang buhay, wala na siyang chance. Okay. Sabi nga nung isang tao, lumapit sa pastor, Pastor, pag-pray niyo po yung aking kaanak na namatay para siya po ay makaakyat sa langit. So, tinanong ng pastor yung tao, teka muna, ang medyo alanganin yung pinapagawa mo sa akin. Ganito, kailan ka ba naghahanda? Before the exam o pagkatapos ng exam? Before the exam po. O ganun din po. Kailangan tayo nakahanda bago tayo dumating sa punto ng pagkamatay. Tsaka natin masasabi na si Lord lang ang pag-asa natin. Pag namatay na, hindi na po yan makakapag-asa pa makarating sa langit. Kasi lalabas na mas mabuti pa ako kaysa sa Diyos. Lalabas na mas ako ang mawain kaysa sa Diyos. Okay? So ngayon pa lang, exchange everything to know Christ more. Okay? Ano-ano yung mga i-exchange mo? Career ba yan? Naninanakaw na lahat ng oras mo sa Panginoon? Maybe it's time for you to have an exchange. Okay? Tao ba yan na lagi na lang inaagaw ang paglago mo sa Panginoon? Maybe. Kailangan mo mag-decide para sa exchange. Career, tao, bagay, ano man yan na nag-cause ng delay sa pag-grow mo kay God,
Makipagpalit tayo. Okay? Sa prayer mo, halimbawa, Lord, binibigay ko na po sa inyo sitwasyon namin. Binibigay ko na po sa inyo sitwasyon namin. Wala po makita pag-asa, pero ikaw ang aking pag-asa. Kayang-kaya mong ayusin. Diba? Ang tatay ko noon na hindi mo pa pangarapin maging tatay, talaga tinas ko sa Panginoon, Lord, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kahit gaano po katigas ang puso ng tatay ko, lalambot po ito habang itinataas ko sa iyo, Panginoon. Diba? Yung naikwento ko sa inyo dati, sinulatan ko yung aparador niya. Pagbukas niya, mahal ka ni Jesus. Naririnig ko, lalagabag yun ng malakas. Pagbukas niya, inaantay ka lang niya. Adi, sa lagabag ulit niya. Kada bukas niya, adi nangungusap yung verse, yung sinabi ko. Minsan mag-iwan ako ng Bible verse sa tsinelas niya. Makikita ko yung nakalukot na. Kasi naniniwala ako kaya siyang baguhin ng Panginoon. Diba? Wala imposible. Ayun, namatay na si Daddy. Pero tinanggap niya ang Panginoon. Diba? Palakpakan natin si Lord. Diba? Kung unahin natin palagi tayong natatakot, ay kailan ka hindi matatakot? Diba? Kailan ba yung hindi nakakatakot? Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang laki na pag-asa mo. Okay? Sa Panginoon. So yan po yung 4 na bagay na ating pong pinag-usapan ngayong araw na ito. Ways to encounter God, stand out from the crowd, understand your need for God, recognize Him along the way, and exchange everything to know Christ more. Wala po kayong mabubuo dyan. Okay. Oo nga, no? Galing ah. Galing. Walang kaugnayan sure sa ways eh. Di ba? So, ways to encounter God. Sure na ma-encounter mo si Lord kung ginawa mo to. Gagawin natin itong 4 na bagay ito. Let's all stand. Hallelujah. So, meron pong tanong dyan na ipopost si Ate Pearl. Unang tanong, Ayan po. So, ipalit mo ang pangalan mo dito. Okay. Ipalit mo yung pangalan mo. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Mike, Isela, Simon, okay. Aimee, Irma. So pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, tinawag ang iyong pangalan, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Ito yung question. Ayan. Habang papalapit po si Ate Pearl, ito po yung question. Ayan. Kuha ka ng partner, ito yung pag-usapan niyo. Kuha ka ng partner, tapos ito yung pag-uusapan nyo. Ano ang mararamdaman mo nung mismong oras na yon na marinig mo sa Panginoong Jesus, sa kayo bumaba ka agad dahil kailangan ko tumuloy sa bahay mo ngayon? Okay. So, bakit? Bakit yun ang naramdaman mo? Sige po, kuha po kayo ng partner.
Jesus. Amen. Sa lahat po ng tapos ng manalangin, tayo po ay tumayo para sa ating pagtatapos na awitin at panalangin. Amen. Hallelujah. Sino po dito ang excited na may encounter si Lord? Amen. Ang sabi po doon sa awitin natin, ano, your goodness is running after me. Sumusunod po yung katapatan ng Panginoon sa atin. At ito po ay napakasarap na maranasan. Amen. Hindi tayo yung nangangamba na paano tayo sa araw-araw, paano ako, ano mangyayari. Aalisin ng Lord yung lahat ng pangamba na yun. At ang gusto ng Lord ay mas magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, binibigyan ka namin, Lord, ng kalayaan na mas kumilos pa po sa aming buhay. Ngayong araw na ito ay tinuruan mo po kami kung paano kami encounter, God. At Lord, ito po ay isinasapuso namin. At we declare, God, na ikaw mismo yung magpapalakas sa amin upang kami mismo ay maging susi din na maranasan ka. Hallelujah. Come on, church, let's sing this song. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Yes, Lord. All my life, you have been so good. With every breath that I am able, now I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I believe in the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me.
Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, declare this, church. Your goodness is running after us. In Jesus' name, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness, God, is running after us. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life, Lord, You have been so good, always good, Jesus. With every breath, God, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Lord, we thank you so much, Panginoon, dahil kailanman hindi ka nagbago. You are the God who never change, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever, Lord Jesus. Salamat po dahil yung love mo, yung faithfulness mo, yun yung lagi naming nai-encounter at yun po yung nagpapalakas sa aming pananampalataya, Panginoon. Lord, dahil sa biyaya mo, Panginoon, kami nabubuhay. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami po, Lord, ay nasusustain ng aming buhay, Panginoon. And we thank you so much. Lord, we also want to thank you, God, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, Lord, hindi lang po ito dumaan sa amin po mga tainga. Panginoon, kung hindi pumasok mismo, Panginoon, at tumubo ang mga binhing ito sa aming puso, at tumubo ito, Lord, ng mabunga sa aming pong buhay, Panginoon. Na Lord, na we acknowledge, Panginoon, you, na we need you, Panginoon, sa aming pong buhay, Panginoon. And thank you so much, Lord God, na na-encourage kami, Panginoon, to be excited more sa iyo, Panginoon, every day sa buhay namin. Lord, nais mo, Panginoon, na lagi kaming humahakbang ng may pananampalataya. Nais mo, Panginoon, na kami po ay nag-effort, God, and you are blessing, Panginoon, every effort na ginagawa namin. Panginoon, you are rewarding us, Panginoon, of your holy presence sa buhay ng bawat isa po sa amin. At salamat po, we do believe na sa umaga pong ito, Lord, meron ka na pong words sa amin, kung ano man po yung mga bagay, Lord, na amin pong sinusuko sa iyo, Panginoon. Lord, we surrender to you, God, all our weaknesses. We surrender to you, everything, Panginoon, sa buhay namin. Because we acknowledge and recognize and know, Panginoon, that you, Jesus, Panginoon, ang aming pong kailangan sa buhay namin, sa pamilya namin, at maging din, Lord, sa iyong church, God. We thank you so much, Panginoon. Let that, Panginoon, surrender of heart, of ways, Panginoon, of all things sa buhay namin ay gawin namin, Panginoon. At patuloy kami na magtapat sa iyo dahil ikaw ay tapat, Panginoon, sa buhay namin. We thank you so much, Panginoon. Thank you for this fellowship. Thank you for your church. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon, na nangunguna
at patuloy po na nangungusap sa amin that you are making us, Panginoon, one with you and strengthening us, Panginoon. We thank you, Lord God. Thank you, Lord, for this encounter, Panginoon. At Lord, marami ka pang gagawin, Lord, sa aming pong buhay, Panginoon, upang patuloy ka pa namin makilala ng lubusan at patuloy ka pa kami na maglingkod sa iyo, Lord, na may katapatan. We give back to you, Lord, all the praises and glory and honor, Panginoon, in the mighty, matchless name of the Lord Jesus Christ. Everybody shout, Amen, 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 Amen. Praise God, Amen. Praise God, Amen, Amen. Thank you, Lord. Yeah. Praise God.